nakikita ko na ang ugali ng pamilya niya, madalas silang umuutang sa tindahan ng mga groceries at pangbisyo. Halos 2 buwan bago nila ako bayaran, kaya wala ako magawa dahil iisang compound lang ang tinitira namin ng pamilya niya. Kaya ang letter sender natin ngayon ay itago daw natin sa pangalang Madiskarte dahil ang kwentong ito ay tungkol sa pamilya ng kanyang boyfriend. May trabaho si Madiskarte at meron siyang ka-live-in na itatago na lang natin sa pangalang Baste na meron din trabaho. Pero hindi pa rin sumasapat ang kanilang kinikita dahil madalas silang utangan ng nanay ni Baste. Simula noong nag-live-in si Madiskarte at si Baste, doon na sila tumira sa bahay ng nanay ni Baste. Maayos naman ang lahat hanggang sa magkaroon na ng tindahan si Madiskarte na pagkatapos lang ng 3 buwan ay unti-unti nang lumago. Kaya hindi nagtagal ay unti-unti niya nang nakita ang tunay na ugali ng pamilya ni Baste na madalas umutang sa kanilang tindahan. Palagi siyang inuutangan ng mga inumin at groceries na halos 2 buwan bago pabayaran. Wala namang magawa si Madiskarte dahil halos sa iisang compound lang sila nakatira kasama ang mga kapatid at mama ni Baste. At hindi lang tungkol sa utang ang issue dito ni Madiskarte dahil madalas din siyang pag-usapan at pagchismisan. Pero hinahayaan niya na lang ang hindi niya lang talaga matiis ay halos nauubos na ang kanyang paninda sa kakautang ng pamilya ni Baste. Kaya kinausap ni Madiskarte si Baste na baka pwedeng umupa na lang sila sa ibang lugar. At ang ibinigay niyang rason ay para matuto naman silang dalawa kaya kailangan na nilang humiwalay sa pamilya ni Baste. Kahit ang totoo ay nahihirapan na talaga si Madiskarte na makisama sa pamilya ni Baste nang dahil lang sa pangungutang nila. Yung ibang mga tsahin din kasi ni Baste ay halos hindi na binabayaran ng kanyang mga paninda. Hanggang sa biglaan na lang umalis si Madiskarte na kahit alam naman ng pamilya ni Baste na matagal niya na yung pinaplano. At dahil hindi niya na matiis, bigla na lang siyang umalis at nachismis pa siya sa kanilang lugar. Pero wala nang pakialam si Madiskarte dahil ang importante lang sa kanya ay makaalis na siya sa lugar nila Baste. Nangupahan silang dalawa sa isang maliit na bahay na merong tindahan din pero hindi pa nagtatagal ay kinausap na si Madiskarte ng kanyang nanay na lumipat na lang sa kanilang bahay. Dahil ang sabi ng nanay ni Madiskarte ay pwede din naman silang magtayo ng tindahan sa kanilang bahay at 4 lang naman sila na magkakasama doon. Pumayag naman si Baste dahil maayos niya naman pakikisamahan ng kanyang pamilya at walang history ng pangungutang ang kanyang pamilya. At ilang buwan pa lang ang nakakalipas nang makalipat sila Madiskarte sa bahay ng kanyang nanay. Pero dinadayo pa sila doon ng pamilya ni Baste para lang utangan kaya parang nahihiya si Madiskarte sa kanyang pamilya. Dahil baka isipin ng mga magulang ni Madiskarte na pupuntahan lang siya ng pamilya ni Baste para lang makautang ng pera. Hindi raw nahihiya ang pamilya ni Baste na marinig ng kaniyang mama na sinasabi nilang uutang lang sila. Kaya minsan ay nagpapautang na lang ng pera si Madiskarte pero minsan ay hindi. Hindi naman daw siya madamot pero palagi na lang natatagalan ng pagbabayad sa kanya at siya pa ang nahihiya na maningil. Ang ugali kasi ni Madiskarte ay hindi siya naniningil ng kanyang mga pautang, hinihintay niya lang na kusa siyang bayaran. Hanggang sa tumigil na sa pagsasari-sari store si Madiskarte dahil pinili niya na lang na maging online seller. Dito pa mas naging malala ang sitwasyon niya sa pamilya ni Baste dahil kahit natutulog siya ay ginigising pa siya para lang utangan ng pera. Inis na inis si Madiskarte dahil kahit umagang-umaga ay pinupuntahan siya ng pamilya ni Baste para lang utangan ng pera. At ang madalas pang sabihin sa kanya ng pamilya ni Baste ay imposible naman daw na mawalan siya ng pera. Pero may pera nga siya pero napapagod na rin siyang manghiram dahil sobrang tagal siyang mabayaran. Kaya sa ngayon ay nagpaplano na silang dalawa ni Baste na magpatayo ng sarili nilang bahay. Kaya gusto ko lang pong humingi ng payo kung tama po ba na magpatayo kami ng bahay malapit sa pamilya ni Baste. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At dahil dyan, medyo nakarelate ako dahil dati din kaming may sari-sari store at super dami ding mga buraot. Kaya dahil hindi ako marunong tumanggi sa mga nanghihingi at mga nangungutang ay nagsarado na ang aking tindahan. Kaya bilang sari-sari store owner, ang maipapayo ko lang sa'yo, pwede ka naman magpatayo ng bahay malapit sa pamilya ni Baste pero dapat marunong kang tumanggi sa mga nangungutang. Wala pong masama sa pangungutang at wala din namang masama sa magpautang. Pero dapat alam natin yung obligasyon natin sa pagbabayad kahit hindi tayo sinisingil at tayo namang mga nagpapautang, dapat namimili tayo ng pauutangin. Dahil kung hindi, ang magiging ending mo ay mamamasukan ka na lang ng trabaho dahil maisasara mo na ang iyong tindahan. Kasi kahit saan mo bandang tignan, nasa sa atin pa rin naman yan. Kung hindi tayo magpapautang, ay hindi naman tayo mauutangan. Ibig sabihin, choice mo rin na pautangin sila kahit super tagalin lang bago magbayad. Kaya dapat matuto kang tumanggi o mamili, dapat kailangan alam nila kung kailan sila dapat magbayad.